Basahin natin at unawain ang buod ng dula na isinulat ni Paul Dumol na pinamagatang Ang Paglilitis ni Mang Serapio. Sa isang madilim at kakaibang hukuma ng isang samahan ng mga pulube na tinatawag na federasyon, nagsimula ang paglilitis kay Mang Serapio. Bago pa man magsimula ang paglilitis, ipinahayag na ng hukom na pormalidad na lamang ang paglilitis sapagkat napagpasyahan na ang magiging hatol. Ipinakita nito na wala ng pagkakataon si Mang Serapio na maipagtanggol ang kanyang sarili. Ang dalawang tagapagtanong ay paulit-ulit na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang pangalan, kalagayan sa buhay at pagiging pulube. Habang sinasagot ni Mang Serapio ang mga tanong, kapansin-pansin na hindi niya alam kung ano ang kanyang kasalanan at kung bakit siya nililitis. Nagpatuloy ang pagtatanong tungkol sa kanyang asawa at anak. Inamin ni Mang Serapio na minsan siyang nagkaroon ng asawa ngunit ito ay namatay na. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang anak na si Sol, muli niya itong inamin. Sa puntong ito, nagbalik sa kanyang alaala ang masasayang sandali kasama ang kanyang anak. Isinalaysay niya kung paano namatay ang kanyang asawa sa panganganak at kung paano niya minahal at inalagaan si Sol. Ipinakita ng kanyang mga alaala ang kanyang pagiging mapagmahal na ama at ang kanyang matinding pagmamahal sa pamilya. Matapos ang mga pag-amin ni Mang Serapio, biglang inihayag ng mga tagapagtanong at ng hukom na natukoy na ang kanyang krimen. Ayon sa batas ng federasyon, bawal magkaroon o mag-alaga ng asawa at anak sapagkat ang kita ng mga pulube ay dapat mapunta lamang sa samahan. Itinuturing nilang paglabag ang paggamit ng salapi para sa pamilya dahil nababawasan umano ang bahagi ng federasyon. Dahil dito, si Mang Serapio ay inakusahan ng krimeng pag-aaruga ng bata. Labis ang kanyang pagtataka dahil wala naman umano siyang inaarugang bata sa kasalukuyan. Gayunpaman, hindi pinakinggan ang kanyang paliwanag. Ipinaliwanag ng hukom na ang kaparusahan sa kanyang kasalanan ay pagkabulag. Para sa kanila, ito raw ay isang makataong parusa dahil mas maaawa ang mga tao sa isang bulag na pulube at mas lalaki ang kanyang kikitain para sa federasyon. Ang katawa-tawang lohikang ito ay lalo lamang naglantad ng kalupitan at kasakiman ng sistemang kanilang sinusunod. Nang malaman ni Mang Serapio ang magiging kaparusahan, nagsimula siyang magmakaawa at paulit-ulit na itanong kung ano talaga ang kanyang kasalanan. Habang papalapit ang parusa, lumitaw ang isang baol na mahigpit na pinoprotektahan ni Mang Serapio. Nais malaman ng mga tagapagtanong kung ano ang laman nito. Sinubukan niyang pigilan sila at ipinaliwanag na hindi nila mauunawaan ang kahalagahan ng laman ng baol. Gayunpaman, sapilitan itong binuksan ng mga bantay at ng mga tagapagtanong. Sa kanilang pagkabigla, hindi totoong bata ang laman nito, kundi isang manika lamang. Ipinakita nito na ang batang si Sol na kanyang inaalagaan ay hindi na isang tunay na tao, kundi isang simbolo ng kanyang pagmamahal, pag-asa at alaala ng kanyang anak. Sa halip na maawa, pinagtawanan ng mga pulube at ng mga opisyal ng hukuman si Mang Serapio. Pinaglaruan nila ang manika at ipinasa pa sa ito habang desperadong hinahabol ni Mang Serapio. Ang eksenang ito ay nagpakita ng sukdulang paglapastangan sa kanyang damdamin at pagkatao. Habang sinusubukan niyang mabawi ang manika, lalo siyang pinahirapan at kinutya ng mga tao sa paligid. Sa huli, nagpasya ang hukuman na ituloy ang kaparusahan. Kinaladkad si Mang Serapio at pilit siyang binulag habang sumisigaw ang mga tao sa paligid. Nang matapos ang marahas na parusa, tumahimik ang lahat, sugatan at duguan. Gumapang si Mang Serapio sa sahig upang hanapin ang manikang sumisimbolo sa kanyang anak at sa natitira niyang pag-asa. Habang isa-isang umaalis ang mga tao, naiwan siyang nag-iisa sa kanyang pagdurusa.
Nagtapos ang dula sa larawan ng isang inosenteng tao na naging biktima ng isang malupit at tiwaling sistema. Sa pamamagitan ng sinapit ni Mang Serapio, binatikos ni Paul Dumol ang kawalan ng katarungan, pagsasamantala sa mahihirap at ang mga institusyong gumagamit ng kapangyarihan upang apihin ang mga walang kakayahang lumaban. Ang dula ay isang matinding alegorya ng lipunang pinaghaharian ng kasakiman at kawalan ng malasakit sa kapwa. Mula sa buod ng dula na ang paglilitis ni Mang Serapio, alamin natin at kilalanin ang mga tauhan. Tukuyin natin ang mga tagpuan at suliranin. Narito ang mga tauhan sa dula na nabanggit sa buod na ating binasa. Una, si Mang Serapio. Siya ang matandang pulubing kasapi ng federasyon na humarap sa paglilitis. Ikalawa, ang hukom, ang opisyal na nagpapatupad ng hatol sa loob ng federasyon. Ikatlo, ang una at ikalawang tagapagtanong. Sila ang mga tagapag-usig na sakim, malupit at mapaglaro ng isipan ng tao. Ikaapat, mga pulubi o saksi ng federasyon. Ikalima, si Sol, ang anak ni Mang Serapio, ang bonika sa baol. Dumako naman tayo sa paglalarawan ng tagpuan sa dula. Ang tagpuan ay sa silid ng hukuman ng federasyon. Makikita ang podium at silya ng hukom sa isang mataas na plataporma, ang mesa ng dalawang tagapagtanong sa harapan nito at ang espasyong pinagtatayuan ng nasasakdal na si Mang Serapio. Nasa paligid din ang mga pulubi at mga bantay na nagsisilbing saksi at tagapagpatupad ng mga utos ng hukuman. Walang tiyak na panahon o taon o petsa na binanggit sa dula. Gayunpaman, ang mga pangyayari ay maituturing na nagaganap sa makabagong panahon. Batay sa paglalarawan ng isang organisadong samahan ng mga pulubi, ang pagkakaroon ng isang huwad na hukuman at ang mga suliraning panlipunang inilalarawan tulad ng kahirapan, pang-aabuso sa kapangyarihan, katiwalian sa sistema ng hustisya at pagsasamantala sa mga mahihirap. Isa-isahin naman natin ang suliranin na kinaharap ng pangunahing tauhan sa dula. Una, ang kawalan ng katarungan dahil sa baluktot na sistema. Ikalawa, pang-aabuso sa kapangyarihan katulad ng hukom ng federasyon. Ikatlo, matinding kahirapan. Bilang isang pulube, si Mang Serapio ay walang kakayahang lumaban o humingi ng tulong. Ikaapat, namatay ang pamilya ni Mang Serapio, ang kanyang asawa at anak. Ikalima, pinagtawanan at hinamak siya ng hukuman. Hindi iginalang ang kanyang pagkatao. Nilapastangan ang kanyang dignidad. Ika-anim, di makataong parusa. Hinatulan siyang bulagin bilang kaparusahan sa kasong hindi niya ginawa. Sagutan naman natin ang ilan sa mahalagang tanong pagsusuri ukol sa dula. Unang tanong, sino nga ba si Mang Serapio? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Siya ang pangunahing tauhan sa dulang Ang Paglilitis ni Mang Serapio na isinulat ni Paul Dumol. Siya'y isang matandang pulube na kabilang sa tinatawag ng federasyon na karaniwang uri. Namatay ang kanyang asawang si Consuelo matapos isilang ang kanilang anak. Kalaunan, namatay rin ang kanyang anak na si Sol nang mahulog ito sa gusali habang siya ay nagpapalimos. Dahil sa pagkawala ng kanyang pamilya, nabubuhay na lamang si Mang Serapio sa alaala. Itinatago niya sa isang baol ang isang manika kasama ang mga lumang damit ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng mga damit at manikang ito, pinubuhay niya sa kanyang puso't isip ang alaala ng kanyang anak upang magkaroon ng dahilan para patuloy na mabuhay.
Ikalawang tanong, bakit nililitis si Mang Serapio? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Nililitis si Mang Serapio dahil sa akusasyon ng pag-aaruga ng bata. Itinuturing na mabigat na krimen sa ilalim ng mga patakaran ng Federasyon ng mga Pulubi. Sa batas ng Federasyon, ang pag-aaruga ng bata ay ipinagbabawal sapagkat ito ay itinuturing na panunuksong gumasta. Sa tingin ng mga namumuno, ang perang ginagastos sa pagbili ng pagkain, candy o laruan para sa bata ay pera na dapat ay napupunta sa pondo o kaba ng federasyon. Ayon sa tatlong saksi na kasapi rin ng federasyon, gabi-gabi ay naririnig nilang nagsasalita at nakikipag-usap si Mang Serapio sa kanyang anak na si Sol. Nakita rin siyang nag-uuwi ng mga candy at laruan. Dahil dito, naniniwala ang federasyon na itinago niya ang bata sa loob ng isang malaking baol na lagi niyang dala at iniingatan. Nang buksan ang baol, natuklasan ng lahat na wala namang buhay na bata roon kundi isang manika at mga lumang damit ng kanyang namatay na anak. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ang paglilitis at hinatulan siyang guilty. Para sa federasyon, ang pagmamahal ni Mang Serapio sa alaala ng anak ay nagdudulot pa rin ng pagkahati ng kanyang katapatan at pag-aaksaya ng damdamin at panahong dapat ay inilalaan sa pagpapalimos para sa samahan.